Hello guys, good morning. Good morning everyone. Good morning. Good morning everyone. Hello. Ayan, hi sa 10 viewers. Happy weekend. Hi guys, good morning. Hintay lang tayo ng mga 20. Good morning Lourdes. Hi guys, good morning. May mga bago ba dito ngayon sa Saturday? May mga newcomers ba or bago dito sa live? And good morning guys. Good morning. And hi sa 18 viewers. Ayan, bago si Blesilda, bago si Oh My V. Hi sa'yo. Ayan, ayan, good morning Jai. Ayan, guys, pa-comment ng kung bago kayo, yes. Comment ng yes kapag bago. Kasi every Saturday pa ako nagma-masterclass ng resume tsaka interview. Hi guys, good morning. Ayan, first time ni Latosa, first time ni July. Ayan, good morning sa inyo. Good morning. Ayan, first time ni Ana. Si Ana ba ito na friend ko? Hindi. Hi Liam, first time. Ayan, Lourdes Kagoy, first time. Ang daming first time Parang walang bumabalik sa akin pag live. Hello guys, good morning. So magdi-discuss tayo ngayon ng, ayan, ang dami na hi sa 67 viewers. Good morning sa inyong lahat. So pa-comment po ng yes guys kung first time nyo sa live. Ayan. Ayan, hello Diane DC. Ayan, hello sa inyo. Pa-comment ng yes guys kapag first time. Ayan, magsisimula na ako guys kasi dito na kayong lahat. So for today's video, so we're gonna be discussing or we're gonna be doing a masterclass on resume and interview. So dito sa channel ko guys, nakatutok ako or naka-focus ako, naka-hyper-focus lang ako sa resume and interview. So wala akong dinidiscuss na mga, kunwari, how to be a VA or paano yung mga skills training, ganun. So more on resume and interview ako ng mga aspiring virtual assistants. Kasi marami na kasi nag-offer ng mga training out there pero parang wala nag-hyper-focus sa resume and interview. So ako dito sa channel ko, I do a hyper-focus sa resume and interview kasi alam ko resume is the gate pass for you to get clients, di ba? Resume pa rin kahit ang dami mong experience or kahit ang dami mong skills later on, di ba? Marami din akong kilala kasi na nakapag-training na ganyan, nakapag-apply na din pero hindi pa rin nakakakuha ng client. So I really believe that the problem is on the content of the resume and on the quality of your answers. So ngayon, tutulungan ko kayo guys, paano ba dapat yung resume para mapansin ka ng recruiter. Okay, resume. So first part is resume, yung tips ko ibibigay ko sa inyo. Tapos second part is yung interview. Okay, tapos third part is magsasample ako ng paano ba mag-update ng resume. Okay, hi Roxanne, good morning. And guys, so isi-share ko lang. Hindi na ako mag-background. Hindi ko na sabihin yung background ko. So, eto, high ticket resume tips. Malinaw ba guys or madilim? Para sabi ng yes kung madilim. Ayan, so my first question ako guys. Hi Nitzel, good morning. Happy birthday Nietzsche. Guys, birthday ni Nietzsche. Solid follower ko siya. Ayan, happy birthday. Ayan, so i-discuss ko yung high ticket resume. Ay, medyo madilim daw. Ayan, tignan natin. Ayan, okay na ba? Good morning, Amechi. Ayan guys, sino sa inyo ang nagsasend to all ng resume? Yung gumagamit ng isang resume for all applications. Like kunwari, may in-applyan ka ngayon na real estate or virtual assistant. Tapos isang resume lang ginagamit mo for all your applications. So comment yes guys. So, di ba, meron dito yung, ayan, si Roxanne, isa lang daw ginagamit nila, guys. Okay, ayan. So, isa lang yung resume na ginagamit nilang version for all. So, yan yung pinaka-essence ng tips ko sa resume is, always revamp your resume per application. So, kung kunwari, today, or ang niche mo ngayon ay virtual assistant ka, tapos may 10 kang apply na application today, kailangan yung resume mo, may 10 siyang version, 10 version, kasi yung resume dapat is based on job description. Hindi siya based on niche, hindi siya based on
based on job position, pero based on job description siya. So parang ito guys, yung illustration ko dito. For example, may binyag, di ba? Tama ba yung spelling ko ng christening? For example guys, may binyag. Di ba? In-invite ka, ang sinabing dress code ay pink. Di ba? Ang requirement ng binyag ay pink. So ikaw, magbibihis ka ng kulay pink or color white kasi in this example, white yung example. So ito, hindi pala naka-white tong isa. So guys, napaka-importante na kapag yung ano yung hinahanap sa resume, sa job description, yun yung ibibihis mo sa resume mo. Okay? Yun yung ibibihis mo sa page 1 ng resume mo. Okay? Page 1 pa lang ng resume mo is you have to showcase yung hinahanap sa job description. So kung sinabi sa job description, kailangan ng calendar management, sa page 1 mo dapat is calendar management. Okay? So ito, first tip ko guys, ito yung page 1, the lead magnet or hook. So ito yung sinasabi ko na pinaka essence ng isang resume is yung page 1. Kasi yung HR, yung mga HR, na-try ko maging HR guys when I had in my previous jobs, nakapag-review ako ng maraming resumes ng mga virtual assistants. And isa lang inapansin ko, nagsasend to all sila. Or yung resume nila is hindi nagla-landing. Or hindi niya kamukha yung hinahanap ko sa job description. Kasi bilang recruiter guys, yung una kong titignan sa resume is, ay fit ba si Alex sa hinahanap ko na virtual assistant? Kasi ito yung gagawin niya, appointment setting, calendar management. Meron bang calendar management sa page 1? So yun yung titignan ko, hindi ko titignan kung ano yung naging work mo dati. Okay? So ang problem kasi ngayon guys, which is dati nagawa ko din to guys. One mistake is you're using a resume based solely on yourself. Dapat you also have to consider kung ano yung peg nung ina-applyan mo. It's all about them. Okay? It's all about them. Pero kunwari, for example, classic example is mga taga BPO. So makikita mo sa page 1 nila nag-work sila sa Accenture or nakabalandra yung word na BPO. So yung BPO, actually okay naman din yun. Pero iba kasi yung pag sinabi mong I have 5 years of work experience in a BPO setup. Kapag sinabi mong I have 5 years of work experience working with US clients. Diba? So parang mas naglanding yun kasi US clients yung kaharap mo. Or I've been doing a customer service serving US clients based in New York. So parang gano'n kaysa pag inintroduce mo yung sarili mo na I work 5 years in a BPO setup. Di ba parang inano mo na? Parang yung sagot mong yun kasi pwede mo king sagot sa iba. So hindi siya specific doon sa inahanap sa job description. So dito rin, for example ito, magsasample ako guys ha. So sa job title pa lang, dapat kopyahin mo na yung job title nung ina-apply mo. For example, ito yung generic mong resume. Diba? Meron ako dito generic na resume. Ang nilagay mo, admin assistant. Diba? So, your admin assistant or executive assistant. Or for example, ito pala. Sorry. Palitan ko to. For the sake of training, virtual assistant. So, diba? Ito ngayon yung nakalagay sa resume nyo, virtual assistant. Tapos ngayon, pupunta ka sa onlinejobs.ph. So, magsa-search ka ng job, mag-a-apply ka. Ayan, tapos kunwari makahanap ka dito ng admin ganyan. Kasi ang ginagawa ng virtual assistant, isa sa mga ginagawa ng virtual assistant is admin, executive assistant, ganyan. So hanap tayo dito ng ganon. So for example, ito. For example, ikaw, virtual assistant ka, meron kang training about insurance. So applyin mo ngayon to kasi kahit wala kang experience, pwede mong applyan. For the sake of example lang. So, ang in-apply mo, yung generic mong resume, ang ginamit mo, virtual assistant. Pero guys, itong isa sa mga tips ko, you mirror the job title of the job you are applying. So, ito, kopyahin mo to. So, why? Binibihisan mo yung resume mo based doon sa hinahanap nila. Okay, ganun yung isang example. Bibihisan mo resume mo, ilalagay mo dito. Ganyan siya. Kasi, you know why? Guys, bakit natin babalitan? Kasi, ito yung hinahanap nila. So, para yung branding mo later on, isang tingin pa lang ng recruiter, si Alex, tamang-tama siya pala yung hinahanap ko. So, job title pa lang yun ha, job title pa lang. Kasi we have 5 lead magnets sa page 1. Ito, page 1 ng resume. Ano pa yung lead magnet? Professional summary. Parang hindi ako nakapag-prepare dito.
So, ito yung professional summary. So, yung iba, ang nilalagay nila dito, career objective or profile. So, ako gumagamit ako ng word na professional summary. So, dito, ito yung generic kong resume, which is normal lang naman na may tag. Pero dito, ilalagay ko yung word na insurance. Kasi ang keyword niya, insurance. Kung babasahin natin dito, insurance broking admin assistant. So, babasahin mo yung job description ngayon. Admin support, ayan, multiple plans coordinating, insurance broking expertise, ganyan, utilize experience in the marketing process of, so broker pala siya. So example lang naman to guys, hindi ko to alam tong job na to. Yung keywords niya guys, admin as a proactive, itong ilalagay mo sa professional summary mo. As a proactive admin, I have undergone thorough training. Ilalagay mo yung word na tawag dito, insurance broker. Diba? Sabi mo, including, or ilagay mo dito insurance broker. Ano ba yung brokerage? So ganyan. Pero make sure na nag-training ka ha. Huwag mong ilalagay pag hindi ka nag-training. Huwag ka mag-fake. Okay? Make sure na nag-YouTube marathon ka. Okay? Make sure na nakapag-YouTube marathon ka guys. Okay? Make sure na nakapag-YouTube marathon. Kasi for example lang, itong insurance broking na to, for example lang sinabi niya, no experience required. Diba? So, no experience required siya. So, kahit wala kang experience sa insurance, okay lang daw. Pero, bilang tayo ay bida-bida, or bilang tayo ay best foot forward kapag nag-a-apply, hindi pwedeng makontento ka lang, ay okay lang, wala nang palang experience na kailangan, so pwede ako na fresh graduate. Or pwede ako na So, hindi pwedeng ganun, kasi ganun din yung gagawin ng mga kalaban mo. So, para mag-stand out ka sa interview later on, ikaw yung nag-step forward na nag-YouTube marathon about insurance brokerage. So you have to make sure that you are embodying or you are showcasing yung hinahanap ni insurance, itong job position na to. Hindi pwedeng may sariling buhay yung resume mo na, ito kinuha ko to kay Coach Alex, pwede na to kasi ang ganda nung, hindi pwedeng ganun, i-edit mo pa rin siya based sa job description. Okay, so example lang to guys, hindi ko pa to nabasa kung kailangan ng experience. Mababasa mo kasi ito nakalagay 5 years. Pero yung example lang na walang requirement. Okay, kunwari, no experience required. Kapag no experience required kasi guys, mag-take initiative ka pa rin na mag-YouTube marathon. Basahin mo yung mga ipinapagawa dito. Insurance broking expertise. So mag-YouTube ka na. Mag-chat GPT ka, give me idea about insurance broking when I work as an admin assistant. Gagano na. So gawin ko siya. Para magka-idea kayo. Hindi pwedeng pupunta ka lang doon na, no experience ako, so tatanggapin naman ako kasi no experience naman daw eh. Hindi pwede, kailangan best foot forward ka. Best foot forward kapag interview na. Kapag ikaw yung mag-stand out, kasi may makakalaban ka dyan. Okay, kasi may makakalaban, wag mong i-expect na ikaw lang yung interview. Meron ka makakalaban dyan. Yun yung sinasabi nilang tight competition, pero ikaw, nag-stand out ka na kasi page 1 pa lang. Meron ka pag sa interview later sabihin mo, I may not have the experience, but you know what, last August 30, I have a YouTube marathon, or I have undergone online course about insurance brokerage. And you know what? I learned that blah blah blah. Igaganon mo siya sa recruiter. Okay? Ilalaban mo siya, Ilaban nyo siya guys kahit wala kang experience. Take the initiative to research about the tasks. Itong mga tasks. Kahit wala kang idea, normally wala ka talagang idea na, pero mag-YouTube marathon ka before the interview. Kahit pa nakalagay no experience required. Para yung mag-stand out ka dun sa mga kalaban mo. Because that's the only way for you to, iisipin ng recruiter, gusto ko si Alex kasi nag-research na siya, meron na siyang idea. Mukhang willing to help na siya, hindi na siya willing to learn. Parang ganon. Ganon yung iisipin ng recruiter, si Alex parang nag-ano na siya nag-step forward na siya, hindi na siya yung typical na job seeker, pero isa na siyang expert na siya or willing to help na siya. Hindi na siya willing to learn. Diba kasi mga kasabay mo willing to learn, and wala namang masama pag willing to learn ka. Ang lang doon is best foot sa interview, kasi ang labanan doon, who is the best fit during the interview. Okay? Hindi tanong yung who is the best fit during your work nung college, sino ang cum laude nung college. Hindi siya ganon. Hindi yun yung labanan sa interview. Sino yung pinakamagaling, sino yung pinakamaraming experience. Hindi siya ganon, guys. Ang labanan sa interview is who is the best fit. Who is the one who showed, or sino yung tao. Kasi guys, kahit marami kang experience, pag wala kang mindset na dapat ma-showcase mo sa page 1 o ma-showcase mo sa interview later on, yung hinahanap nila,
Di ba? Bali wala yung experience mo pag hindi mo naisip or nasabi yung mga hinahanap nilang words. Kasi meron silang hinahanap na keywords. Okay, keywords. Ano yung mga keywords? Dito lang din, yung mga insurance broker, pag narinig to nung recruiter na binanggit mo tong broker, ganyan-ganyan. Tapos eto, babasahin mo to. Actually, nakapag-YouTube marathon na ako ng mga ganito. Software, ito, Office 365. Actually, ginagamit to sa ano. Masasabi mo yun sa interview, ikaw yung pipiliin. Kasi ikaw yung nag-step forward sa mga kalaban mo. Okay? Guys, bibigyan ko mamaya kayo ng template itong resume. Okay? Bibigyan ko kayo mamaya ng template. Ano pa yung dapat sa page 1? So, okay na tayo sa job title, professional summary. Sa skills with number of years. So, kung newbie ka, wala kang ilalagay. So, dito yung skills na part. So, guys, as a reminder lang, you can use any type of resume. Kahit Harvard resume, ChatGPT resume, Word document, okay lang. Basta yung sinasabi kong hook or lead magnet na 6 ba yun o 5? 6 na lead magnet sa page 1 mailagay nyo. Kahit anong template ang gamitin guys, okay lang. Basta malagay nyo itong mga pinapasabi ko. So skills daw, lead magnet din ang skills. So 'di ba ito yung nilagay kong generic na skills for virtual assistant. So ito kasi usually na hinahanap. So ngayon basahin natin yung job description. So mababasa mo administrative support, yung first bullet. So dapat tong word na to, keyword na to, nakalagay ito sa page 1 ng resume mo. So nilagay ko ba siya? Ito yung sinabi ko, admin support. So pwede rin, pero kung ako yung mag-a-apply nito, kukumpletuhin ko yung word na administrative. Kasi yun yung ginamit. Kung admin support sana ginamit, admin support lang. Ganon tayo katsaga guys. Ganon katsaga gumawa. Sir, paano pag wala akong experience ng admin support? Okay lang na wala kang experience kasi yung example ko naman dito kanina, no experience required. Pero, pwede mong ilagay sa page 1 kapag may knowledge ka na or may training ka. Okay? Kapag may training ka. Kasi sasabihin mo naman sa interview later tsaka hindi ka naman tatanungin ng experience kasi nga, ang example natin ngayon is no experience required. Okay? Correct. Mirroring or copy-paste method. Ganyan. So, baka yung example ko kanina nga guys, ito, yung dress code. Tatandaan nyo guys, sa binyag, di ba kung may dress code din ang job description. So, iaakma mo yung hinahanap dun sa sarili mo. Wala kang papalitan sa sarili mo, iaayon mo lang yung keywords. Di ba? Parang dito sa example ko na binyag, hindi mo binago yung sarili mo dito, pero nagbihis ka lang ng puti. So, ganun yung gagawin mo sa resume mo. Ikaw pa rin naman yon, hindi ka nag-fake, pero binihisan mo lang yung sarili mo na naaayon dun sa hinahanap ng job description. Ano pa yung mga keywords? Basahin natin. Technical competency broking. Insurance broking. Kung pwede nga, malagay mo to. Pero wag mo na palang ilagay. Okay na yung administrative support. Ano pa yung mga inano dito ng mga keywords? Software proficiency. Ano ba yung gagawin? Claims management. Ito. Claims management. Keyword din to. Or process improvement. Improvement. So, ilagay mo to sa page 1. Pero bago mo ilagay sa page 1, you need to make sure that you did a research. You did YouTube marathon, you did online course about process improvement. Diba? So ilalagay mo dito, ngayon papalitan mo itong generic na nilagay na lead generation. Process improvement. Diba? Keywords yan. So normally, kapag newbie ka, diba? Ang pwede mo talagang ilaban pag newbies, yung training mo or yung knowledge mo. Okay, lalong-lalo na kung no experience required. So paano, meron akong sasuggest guys, napaka doon dito sa Allison. So nasa link 3 ko siya. Allison website siya, nandun lahat yung free courses. So kunwari, hindi ka marunong sa insurance broking. So pwede mong i-search dito, insurance brokerage. Tapos matututo ka na dito, training mo na to, free course to. Ayun insurance, fundamentals of insurance brokerage. Ayan. Free lahat to guys, pero wala nga lang siyang certificate. Okay, wala nga lang siyang certificate. Pero pwede mong i-take para magka-idea ka. Or you have the option to use YouTube. Yung sinabi ko kanina, YouTube Marathon. Okay, free to guys. Hindi lang free yung hindi lang free yung certificate. Pero hindi naman importante ang certificate. In my 7 years or in my past years of being a VA, never akong hinanapan ng certificate. Never akong hinanapan ng diploma. Never akong hinanapan ng license. Okay, so ang importante kasi pag nag-training ka or any courses na i-take mo, importante doon is matuto ka. Okay, meron kang masasabi sa interview. Yun ang purpose ng training. Or meron kang may apply kapag nag-work ka. Okay? So yun, yung ano pa yung hook na sinabi ko kanina. Wait. Kasi ito yung ginagamit kong deck sa one-on-one coaching ko. So guys, gusto yung ng one-on-one coaching. Ano pa? Software proficiency. Sa page 1 mo guys,
So, ito pala, sorry, hindi ko nabanggit. Pag may experience ka sa skills, ilagay mo kung ilang years mo na alam. So, bakit mo ilalagyan ng years? Parang off naman pag may years. Kunwari lang ha, kunwari lang. Kunwari, nag-admin support ka nung college ka, kunwari, nag-OJT ka sa ano, 2 years ka nag-OJT. Ilagay mo 2 years kasi makakatulong to para dun sa sahod mo later. Pag nakita ng 2 years, hindi na pang newbie yung tingin sa'yo. Pwede kang offeran na medyo mas mataas kaysa newbie. Okay, pero depende yon. Depende kung ang ina-apply mo ba is no experience required or may minimum requirement. Depende pa rin dun sa job posting. Okay, so example ulit. Ito. Balik tayo dito sa job description. Ito, software proficiency. Ano ginamit niyang ano? Winbit. Diba? Winbit yung binanggit. O, diba? Siyempre, newbie ka, fresh graduate, or kakatapos mo mag-training. Wala kang idea sa Winbit. YouTube marathon mo na siya. Okay, YouTube marathon is the key. Aralin mo na siya, hindi pwedeng wala kang idea pagdating sa interview. Kahit pa yung opening is no experience required, you need to have idea for you to step forward, for you to stand out. Kasi ang goal mo doon mag-stand out. And best, hindi pwedeng ano lang, usual job seeker ka lang na gusto ko mag-work from home, kailangan namin ng pera. Hindi pwedeng ganun, guys. Although pwede naman yun, pero wag mo siyang dadalhin sa interview. 'Di ba? Best foot forward tayo pag sa interview, okay? Best foot forward tayo sa interview. Kailangan may idea ka sa mga to. So, pag nag-YouTube marathon ka na dito, Winbit, ilalagay mo siya dito sa part na to. 'Di ba? Ilalagay mo dito proficiency, hindi sasabihin mo na sa interview na nag-YouTube marathon ka lang. Hindi ka naman nagsinungaling na expert ako. Hindi mo naman sinabing ganon. Sasabihin mo lang sa interview na I have idea about Winbit. Actually, it's a project management tool, blah blah blah, and it's actually user friendly. Gaganon mo sa interview. Diba? Best foot forward ka. Ginamit ko siya last, alam mo nung August 13 nag-YouTube marathon ako about Winbit, and natutunan ko na ganito siya. And it's very user. Magsabi ka na ng mga mga natutunan mo sa Winbit. Ilalagay mo dito sa page 1. Ano pa yung mga keywords? O Office Tech, ano ba ilagay pag natutunan mo na yung Office Tech or ito Office 365. Actually itong Office 365, Microsoft Office siya ang alam ko eh. Tama ba ako, guys? Correct me if I'm wrong. Pwede akong mali, ganyan. So Microsoft Office, ilalagay mo dito Microsoft Office. O, di ba? Microsoft Office yung alam natin. Pero ang ginamit niya kasi Office 365. So copy mo na siya, Kokopyahin mo siya. Ganyan mag-edit ng resume, guys. Ngayon, alam nyo na, guys, yung pinagbabawal ng technique. Pero make sure that you have knowledge, ha? Hindi pwede maglagay kayo ng resume na wala kayong knowledge. Ganito, guys. So, okay na tayo sa software proficiency. Okay, guys, malinaw ba explanation ko? Comment yes nga para tuloy lang ako sa ano. Okay? Bago na daw yung term. Malinaw po ba explanation ko so far? Nasusundan nyo ako so far? Ayan, thank you sa mga nagpa-follow. Ayan, yes daw. Thank you. Ayan. So, ayan, pag uwi nyo sa bahay mamaya or dyan, nasa bahay kayo ngayon, i-apply nyo agad, i-revamp nyo yung resume nyo. Pag gusto nyo mag one-on-one tayo, I do one-on-one. Diba? I-PM nyo lang ako. So, ano pa yung mga keywords? Babasahin mo to. Office Tech pa daw, hindi, okay na ata to. Hindi ko sure itong Office Tech kung tools to eh. So, example lang yun, guys. So, nalagay mo na sa Office, ano pa yung lead magnet natin sa page 1? Client Industries. Di ba syempre pag newbie ka, no experience, hindi ka pa nakapag-work ever since. So, ang mindset mo ngayon pa lang, di ba, dahil hindi mo pa nakarinig yung coaching ko, is, sir, wala akong mailalagay sa industries kasi wala naman akong experience. Tama yan, pero hindi pwedeng wala kang mailagay. Kailangan meron. Okay, kasi yung mga kalaban mo walang mailagay. Kailangan may mailagay ka kasi yung mga kalaban mo walang ilalagay. Ikaw meron. Kasi gusto kitang ma-hire, sasabihin ko sa ito. So, babasahin mo to. Insurance yung keywords, guys. So ngayon, di ba pag nag-tinake mo yung course na to, free insurance course, di ba? Sana yun? May ads to. Magkakaroon ka na ng idea sa insurance. Di ba pag tinake mo tong course, ang daming course na pagpipilian, no? Magdaming courses, di ba? Sa Allison website to. So pag meron ka ng idea sa insurance, i-first bullet mo siya. Ayan. Insurance. Di ba? Kung ako yung HR, tapos ito yung resume mo. Diba? Sa tingin nyo guys, kukontakin ba kita for interview? The answer is yes. Kasi you embody yung hinahanap niya, yung mga peg niya, yung hinahanap niya, nakita niya sa page 1 ng resume mo. Diba? Hook yon. So example lang yon. So, sir, paano pag newbie ako, hindi ko alam yung ilalagay ko dito. So, usually, yung mga kinukoach ko, sinasabi ko, pag marunong ka sa Lazada and Shopee, ilagay mo e-commerce. Pag alam mo yung or kung wala kang alam sa e-commerce, mag-take ka ng training. Ito, training sa Allison website.
Allison.com guys, yung ano nito. Marami dito guys, promise. Ang dami yung matututunan dito. Basta ang take home nyo sa akin guys, pag newbie ka kahit no experience required, take the initiative to take trainings dun sa hinahanap nung job. Para ikaw yung best fit, di ba? Ano pa yung mga keywords niya sa industry? Insurance daw to, ano pa ba? Basahin natin, well-established general broking, ganyan-ganyan, industry, diverse, corporate, SME business, large portfolio, ganyan. So, insurance yung pinaka-keyword niya. Tama? Insurance. Pero ginamit niya yung word na Australia. Di ba? So, ibig sabihin, morning shift to. At this firm, every team member is valued. Ganyan, working remotely in Australia or in Australia. So, AU yung client mo nito. Di ba? AU siya. So, since AU to, basahin natin kung AU talaga. Baka I could be wrong. I think AU siya. Guys, tama no? AU siya. So, ikaw, best foot forward ka. Papalitan mo tong US dito na nilagay ko. Papalitan mo ng AU. Okay? Sir, paano yan? Wala pa naman akong hindi naman ako AU. Nasa Pilipinas man ako. Newbie nga ako. Ba't ko ilalagay na AU? Magnet lang siya, guys. Okay? Magnet lang siya. Okay? Pag nakita to ng recruiter, si Alex, parang okay to, i-invite ko nga to sa interview. Ngayon, sa interview, sasabihin mo naman yung totoo. Hindi naman niya sasabihin, AU ka ba na insurance? Could you please tell me something about the insurance? Hindi niya sabihin yun, tatanong niya, tell me something about yourself. Sabi niya. Tapos, hindi naman niya i-require na may experience ka. Kasi yung assumption natin kanina is, no experience required tong example natin. Okay? So, wala masyadong expectation yung yung HR kapag no experience required. Pero ikaw yung nag-take ng initiative, nag-research ka about the company. So, ito daw, kung malaman natin yung company nito, mas okay. Di ba? Meron bang company name? Parang wala, no? Wala tayong mabasang company name. Mas okay para i-stock sana natin yung company name. Ganun ako guys, ini-stock ko yung company name. So, dito wala tayong makita. So, tignan natin yung nag-post. Ito siya yung nag-post. So, i-stock natin sa LinkedIn para makita natin yung company. Kasi guys, ang ganda pag nakita natin yung company. Kasi you know why? Mamaya, sabihin ko sa inyo. Malalaman mo na agad ano yung mga pangangailangan nila. Pero ito top insurance. Di ba? Hindi ba siya to? Siya yung nag-post. Direct client siya. Di ba? So, ito yung company niya. Ikaw pala. Gaganon ka na ngayon. Ito ba yun? Hindi award ata to. Award ata siya. So parang lang siya? Outsourcing? I could be wrong. Contact info. Ito daw yung issue. Ayan, nahuli ka. Balbon, tsaking. So, ito yung company. So, magkaka-idea ka na, ano bang ginagawa ng client ko. So, ikaw pag tinanong ka sa interview later on, you know what? I went to your website last August 30 and I found out that you are actually based in Australia and I learned that you're offering business insurance. So, ang dami mo nang masasabi sa company nila. Nag-effort ka na. Yung mga kalaban mo, hindi sila nag-effort. Diba? Ikaw yung nag-step forward. Diba? Best foot forward ka ngayon. So, kikiligin may recruiter sa inyo yan. May share pa ako mamaya sa interview. My God. Abangan niyo ako guys sa interview. I-discuss ko yung interview mamaya. So, okay na tayo sa client industries. Diba? Dito naman sa professional experience. Sir, anong ilalagay ko dito? Newbie nga ako. Diba? Fresh graduate ako. Wala akong malalagay dyan. Wala naman akong experience. So, pwede mong ilagay dito yung training mo. Kasi magte-training ka, diba? Hindi naman ini-impose. Pero ini-encourage kitang mag-training kahit newbie ka. Okay, mag-training ka na. Yung ilalagay mo dito, yung natutunan mo sa training. So, kunwari, ito, yung kailangan nila is administrative support. So, ka na ngayon? Mag-training ka na as administrative support. Dito, Sana yung Allison kanina? I-search mo dito, administrative support. Hindi lang pwedeng guys, yung may training about administrative support. Di ba? Wala ka nang ginastos. Kung wala kang budget sa training, okay lang, mayroong mga free resources. Or pwede kang mag-YouTube. Di ba? Ito na lahat. Masasabi na. Kung pwede pang ilagay mo in Australia, insurance. Pwede bang ganon? Hindi ko alam kung pwedeng ganon eh. Ayan pwede ata. So, ikaw na maghahanap kung saan dyan yung gusto mong pilin. Start learning, gaganon ka lang. Ha? Ganon. Sir, paano yun? Ang tagal kong matuto. Paano yun? Nag-close na yung job, hindi ko pa natutunan. Ngayon, okay lang yun, guys. Okay lang yun, guys, kung hindi mo ito ma-applyan. Kasi, di ba, siyempre, nag-take ka mo ng training. Pero ito, fresh pa to. August 31 pa to. Di ba? Pero, yun?
with lahat ng learning guys, lahat ng learning is walang wasted na learning. Kung hindi mo man magamit ngayon, sa next na apply mo, meron ka ng administrative assistant na malalagay mo sa page 1 ng resume mo. 'Di ba? Malalagay mo na dito, o 'di ba? Ang generic na nilagay ko is calendar management. Ngayon, maglalagay ka na dito ng administrative assistant. Ganyan. Actually, ito 'yon. Ito yung administrative assistant sa third bullet. Support pala yun, sorry. So, keyword, ililipat mo siya sa first bullet. Ayan, ililipat mo siya. Ayan. Ay, sorry. Paano yun? So, aayusin mo ngayon, i-revamp mo yung resume mo, bibihisan mo siya nang naaayon dun sa hinahanap ng recruiter. Hindi pwedeng may sariling buhay yung resume mo. Di ba? Inag-effort ka, nilagay mo sa first bullet. Di ba? Sir, paano yun? Hindi ko naman na-experience yan eh. Ba't ko ilalagay? Ano yun? Mag-fake ako. Di ba, hindi ka nag-fake? Kasi during the interview, sasabihin mo, tsaka ang requirement naman dito guys, no experience required. Di ba, nilagay mo lang to, lead magnet lang to, pero wala ka namang inano. Hindi mo naman siya sabihin sa interview, ay meron akong experience. Kasi yung assumption natin kanina, no experience required naman. Okay? So ito, ano pa bang sinabi niya dito? Provide administrative assistance to multiple account managers coordinating workflows. So ginamit niya yung word na coordinating workflows. Siyempre, i-YouTube mo ulit yan or mag-ano ka. Aralin mo yung ibig sabihin ng kung hindi mo alam ibig sabihin yan. So, itatahi mo siya dito. So, papalitan mo tong organized events. Ito na lang. Ayan, itatahi mo yung word na yan. Coordinating workflows. Kailangan marunong ka niyan. Diba? So, tinahi mo na siya. Ganun ako katsaga guys. Matyaga ako. Matagal ako mag-edit ng resume pag nag-apply ako. And worth it guys. Pag ginamit itong effort na to, mafe-feel to ng recruiter, yung mga nakusyo guys, ganito yung ginagawa nila, ang dami na nilang offers. Ngayon, sunod-sunod na yung job offer nila. Hindi na sila magkandaw-gaga sa job offer kasi lagi silang na-invite for interview. Tapos mamaya, ituturo ko yung technique sa interview. Nasa resume pa lang tayo. Okay, so okay na tayo sa professional experience, di ba? So, anong ilalagay ko sa inclusive? Wala akong experience. Huwag mo na lagyan. Okay, blanco na yan. Okay, so dito, kung anong nilagay mo dito sa taas, ito, ibibigay ko yung template mamaya guys, huwag kayong mag-alala. Lalagay mo dito. Di ba? Mirror method tayo dito. Di ba ganyan siya? Di ba ikaw yung hinahanap? Parang binihisan mo resume mo na ikaw yung hinahanap dito. Kasi kapag ito yung applyan mo, dapat ganito yung itsura ng resume. I mean, ganito yung mababasa niyang keyword sa resume mo. Okay? Hindi ko sinasabing ito yung template guys, basta ang content is yung mga keywords ay insurance broking, Winbit, ganyan-ganyan, insurance, admin support, yun yung mababasa sa page 1. Ibibigay ko mamaya guys, after ng training, ibibigay ko yung link ng resume ko na to. Okay? Okay, mag-alala, ibibigay ko mamaya. May question so far? Okay, malinaw ba yung explanation ko? Paano yung page 2, sir? So, ito may accomplishment din dito. So, optional sa'yo, be. Optional sa'yo kung maglagay ka ng accomplishment. Ako, I highly recommend maglagay ka ng accomplishment. For example, fresh graduate ka or may work experience ka sa iba na hindi related sa admin. Pero related sa admin. Kunwari sabihin mo, tawag dito, administrative support. Pag wala kang idea, andito yung best friend natin si ChatGPT. Diba? Bibigyan ka niya ng idea. Guys, idea lang, hindi mo siya ka-copy-paste. So, ganito na, give me quantifiable accomplishments of an admin assistant applicant with no experience. Di ba? Bibigyan kanya ng idea. Kunwari, so magkaka-idea ka na ngayon, di ba? Pwede magkaka-idea ka na, anong ilalagay mong accomplishments or wala nga akong work. Di ba? Ganon. Ngayon, ito na. So, pwedeng ganito, assisting in resolving customers leading to 15% increase in positive feedback and 10% improvement in customer satisfaction. Pero customer service kasi, wala atang nabanggit na word na customer service sa job description. May nabasa kayo kanina na meron bang customer service? So, ito, customer service pa rin naman to, inter-team. So, customer service pa rin yan, yung communication sa ano. So, pwedeng ganito. Sino may mga tindahan dito? Sino may mga tindahan? Di ba pag may tindahan tayo, di ba tayo yung nag-resolve ng customer inquiry. Kunwari, may pumunta sa tindahan, panis naman tong binenta nyo, ganito. Or expired naman tong dilatang paninda nyo. So ikaw naman, re-resolve mo siya, hindi, sorry, kasi
parang BO na ata yan, hindi ko napansin. So customer service yun, meron kang accomplishment na ganun. So pwedeng ganito yung structure niya, pero i-edit mo siya. I-edit mo siya based sa totoong buhay na ginawa mo. Sabi mo, manage, resolving customer complaint, ganyan, leading to 5% nung 'di ba may nag-complain sa yung customer sa tindahan nyo, sinabi mo, in-explain mo, pinalitan mo yung dilatang expired, tapos nag-sorry ka na next time, ganito, may bonus siyang 2 betchin, ganon. Pwede mo, pero hindi naman ganon, nag-example lang ako guys, ha? Nag-example lang ako. Pwede, accomplishment yun pag may tindahan ka, ang dami mong accomplishment pag may tindahan. Or pwede nung college ka, ito daw, example niya, manage a group project in college course, ensuring all deadlines were met and delivering project 2 weeks ahead of schedule. So ikaw, kung nasa college ka, meron ka bang project noon na ang dami mong project, tapos nanonood ka pa ng K-drama, pero na-manage mo yung mga projects na yun kasi organized kang tao. And ang anong resulta nung pagiging organized mo, nasabit mo yung project ahead of time. 2 weeks of time. Pwede yun na ilagay mo as accomplishments. Okay? Guys, ganito kasi yung gumawa ng resume. Nakakapagod talaga siya guys. Sa una, hindi nyo na to gagawin pag nakakuha na kayo ng client. Pag second client nyo na guys, mamaniin nyo na lang yung paggawa ng resume. Okay, sa una lang mahirap guys. Sa una lang mahirap kasi yung technique natin is best foot forward. Pwede kasing gamitin mo lang dati yung practice mo na nagsisend to all lang ng resume, isa lang gina. Pwede naman yon, makakuha ka pa rin naman ng job, pero matatagalan ka. Okay, ang dami mong makakalaban. Pero kung ikaw nag-effort ka na ganito yung type ng resume mo, 'di ba? Sinong HR ang hindi ano nito? Okay? Ano pa? Okay na tayo sa page 1, no? Okay na tayo. So, balik tayo dito. So, lead magnet, just to summarize, ito siya. Job title, so ginaya mo yung job title. Professional summary, professional skills with number of years. Software proficiency, client industries, and accomplishments. Guys, kung nahihirapan kayong gawin yung tips ko, pwede tayo mag one-on-one. Di ba? Kasi pwedeng mahina ka sa paggawa ng resume, pero magaling ka mag-work. Di ba? So, andito ako for you. We can do one-on-one and we will do together yung resume mo. Di ba? I'm here for you. So, i-book nyo lang ako, guys. Ito, career brand. So, ito pa yung confident and consistent. Ang branding mo dapat sa pag-apply is confident ka and consistent. So, what do I mean by this? Consultant over job seeker personality. So, ikaw, pag newbie ka, hindi pwedeng job seeker lang yung mo. Gusto ko lang mag-work from home, kaya ako po nandito kasi, kailangan ko po ng pera or nawalan ako ng work. Which is tama naman. Pero during interview, guys, make sure that you are acting as the consultant. Anong ibig sabihin ng consultant? Kasi for example, yung insurance broker kanina, kaya sila nag-hire ng admin assistant. You know why? Ba't sila nag-hire? Kasi magulo yung records nila. Magugulo yung mga records file nila. Kailangan nila ng someone na may nang tutulong sa kanila sa software, ganito. Kasi hindi sila marunong gumamit ng mga to. Or pwedeng marunong na sila, tuturuan ka nila. Pero kailangan nila ng tulong. So pagdating mo sa interview later on, ikaw yung consultant na magsasabing, I'm willing to help. I'm the best person to help you. Actually, I have training last week about WinBeat, about Office 365, and I can totally tell you that I'm the best fit of this role. Nag-effort ka na, di ba? Ikaw na yung hindi ka na job seeker sa interview. Ikaw na yung consultant na magsasabing or willing to help or helper, hindi ko na sabihin helper, parang masyadong Consultant, dapat yung pag mo, galing bida-bida ka, best foot forward ka sa interview. Na ikaw, over dun sa mga kalaban mo na, di ba, para pares yung branding, ikaw yung nangingibabaw. Na nag-take ng training, nag-YouTube marathon, di ba? Mapapansin yun ng recruiter. Ito pa, career brand. Remove jobs not relevant to the task and jobs. So, for example, may mga resume kasi guys, kunwari ngayon, meron kang experience sa corporate na wala namang kinalaman sa admin. Kunwari sa corporate, isa kang teller. O, di ba, teller ka ng bangko. Tapos pagdating mo, i-applyin mo to. Tapos nilagay mo sa page 1, teller ka ng bangko. So, di ba, hindi mo nalagay mga keywords na admin. So, maguguluhan ngayon yung recruiter, yung branding mo. Ay, si Alex parang hindi ko naman alam kung admin ba to o teller yung ina-applyan niya. So, ganon. Yung branding mo dapat consistent. Di ba? Kailangan pagtingin pa lang sa page 1 ng recruiter, admin si Alex. Hindi siya kung sino-sino lang. Ganon. Ganon yung natin. Ano pa? Use one template for resume and cover letter, brand colors, fonts. So dito, example ko nito, di ba? Magbibigay ako sa inyo ng resume. Ito, bibigay ko sa inyo mamaya. Ayan.
Ito yung cover letter, meron na rin akong ginawa sa inyo. So same yung brand, yung ano niya, font niya, tapos ito yung resume, di ba? Ito yung cover letter. Ako na, ginawan ko na kayo guys para hindi na kayo mahirapan. Okay? So ganon, same yung ginawang kong template para madali kang matandaan ng recruiter. Si Alex pala to, ganon. Madali niya maalala. Ito pa, use unique and creative profile picture with your hands visible. So marami magdi-disagree sa akin dito. Pero ako kasi guys, best foot forward ako sa lahat ng application ko. Gusto ko kakaiba ako. Pwedeng, meron kang option, hindi naman kasi required ang picture sa resume. Pero ako talaga, best foot forward. Gumagamit ako ng picture na ganito. You know why? Ano siya, ganito yung may laptop ka. Tas, ginamit ko lang, cellphone lang ginamit ko dito guys. Tsaka yung, syempre yung may pailaw. Kasi mukha siyang VA. Diba? Mukha siyang admin or VA na, diba? I'm embodying a VA. Pero you have the, yung comment ko dito guys is unique and creative. So, ikaw na bahala kung paano ka magiging unique and creative. Okay? Ikaw na bahala doon. Okay? Ikaw na bahala doon. Pero ang example ko ito sa akin, ganito yung ginagamit kong picture sa resume ko. Diba? Yan yung definition ko ng unique and creative. Pero ikaw, pwedeng may iba kang definition ng unique and creative. Okay lang yun, mas okay. Ito pa, use profile picture, same profile picture and job title across all platforms. So for example, ito yung job title mo sa sa resume. Ito yung insurance broker or admin assistant kasi ito specific to sa in-apply mo. Sa LinkedIn, dapat ito rin yung makikita sa LinkedIn mo. Or ito rin yung makikita sa sa onlinejobs.ph profile mo. So for example, ito yung sa akin. Yung eto mo, dapat nandito yung admin. Pag nag-apply ka, admin assistant, ganyan. Okay, ito mo na ilagay yung insurance. Admin assistant dapat. Tapos pagtingin mo sa LinkedIn, nasa na yung LinkedIn? Ito, dapat nandito yung admin assistant sa'yo. Diba? Consistency, branding. Diba? Kung ano yung job title mo, yun na rin yung job title mo sa sa online jobs. Tapos ganoon din sa resume. Pero sa resume, hindi naman lahat ilalagay mo kasi nga, specific to sa job na ina-applyan mo, job description. Okay? Okay, so sa page 2 guys, sa page 2, continued work experiences sa page 2. Sa page 1, isa lang ilagay mo guys. Isa lang. Isa lang ilagay mo sa page 1. Sa page 2, lagay mo na yung education, reference, yung, di ba, profession. Ito pa guys, do not add your birth date. Kasi ang birth date guys, highly confidential yan. Baka ma-scam ka dyan pag nilagay mo yung birthday mo. Tapos, do not add street address. Okay? Only city and country. Napaka-important ilagay mo yung word na Philippines. Kasi gusto-gusto ng mga, yung Philippines, mga AFAM. So, kunwari, Manila, Philippines, ganun. Okay? Huwag mo na ilalagay kung kung tagasan ka. Yung address, wag na. Baka may scam ka pa. Okay? Ano pa yung, ko dito? Okay na tayo sa branding. Confident and consistent ka na. Ngayon, pag nahirapan ka, Sir Alex, hindi ko yung branding. Ano ba yung branding ko? So, matutulungan kita dyan. Pwede tayo mag one-on-one kung ano yung branding mo as a person. Kasi meron dyan yung naguguluhan ka na. Kasi, lalo pag halo-halo yung experience mo, kunwari BPO, nag-government ka, nag-bangko ka, which is ako yon. Nag-work ako sa bangko dati, local bank. Nag-work ako sa BPO. Nag-work ako sa government. So, naguguluhan ako na ano bang personality ko. Pero ngayon, isa na lang personality to. Isa na akong bookkeeping and accountant. Yun lang. Yun lang yung branding ko ngayon. Pag nakita yung resume ko, isa lang yung maalala nila, accountant. Ganon. Okay? Ganon. Tutulungan kita doon. Matutulungan kita dyan. Online presence. O, di ba? Bilang tayo, isa tayong high ticket virtual assistant or top-notch virtual assistant. O, di ba? Top-notch ka na kahit newbie ka pala. Kailangan mag-step forward. Yung optimize dapat yung onlinejobs.ph nyo. So, I have a video guys on how to optimize onlinejobs.ph. So, pwede nyo panoorin na sa TikTok ko siya. And ito, updated LinkedIn. So, dapat updated yung LinkedIn mo. Pero naalala ko si ata. Naalala ko si Ganito guys, paano mag-optimize ng LinkedIn? Kasi sabi ni Nikki, tukan ko daw siya. Ganito. Sa LinkedIn, ganun, same lang din siya sa onlinejobs.ph. May nilalagay akong ganito. Saan na yun? May ilalagay akong ganito. Ito. Optimize. Bakit kailangan ng optimize ng onlinejob.ph? Ano ba ibig sabihin ng optimize? Ibig sabihin guys, yung keyword mo is algorithm friendly. So kunwari, nag-research sila ng mga accountants dito sa lalabas ka sa search result, ikaw yung i-message nila ito, sila mag-reach out sa'yo. So kung mapapansin nyo guys, sila yung nag-reach out sa akin, pansinin natin tong message sa akin. Diba? Ito sila na nag-message sa akin kasi optimize nyo. Hindi na ako nag-apply, sila yung mag-message sa akin. Okay, paano ko ginawa yon? Ganito. So meron akong ginawa dito sa profile description na ganito.
So, pwede yung screenshot kung gusto nyo. Ayan. Alam mo yung nilagay natin sa page 1 kanina na professional skills, summaries of... Ayan, yun din yung ilalagay mo dito. Kasi consistency is the key. Okay? Ito rin yung nasa page 1 ng resume mo. Diba? Ang saya pag alam mong maayos yung resume mo sa page 1, magagamit mo na rin pala siya sa pag-optimize ng online jobs at PH. Magagamit mo rin siya sa LinkedIn. Kasi ganun din mag-optimize ng LinkedIn. So yung LinkedIn ko, ganito, may ganito rin siya doon sa about. Ito. Ayan, click mo lang yan. Ay, hindi pala. Oh, ito. Nilagay ko siya dito. So same pa rin. Andito pa rin siya. Kasi napaka-importante, ito yung mga keywords na nandun sa mga usual. Sa akin kasi bookkeeper ako or accountant. Ito yung mga keywords na word, bookkeeping, kailangan malagay mo yan sa keywords. QuickBooks, malagay mo dapat yan. Para pag nag-search si recruiter, ikaw yung, hindi ka na mag-a-apply, sila na mag-reach out sa'yo. Kung papansin mo sa akin dito, sorry lang. So meron na dito sila na nagre-reply sa akin. Ay, nagme-message sa akin. So ito kasi, di ba sila nagme-message sa akin? Sila na mag-reach out, yung trabaho nang lalapit sa'yo, hindi na ikaw. So napaka-importante ng pag-optimize. Okay, paano pag nahirapan ka mag-optimize? Nahirapan ka mag-optimize, di ba? Tutulungan kita, pwede tayo mag-one-on-one. Okay? Mukha lang yung singin ko, guys. Online presence, social media. Meron akong friend dito. I actually friend si Nika. Friend ko si Mika. I-follow niyo siya, guys. Isa siyang freelancer din. Sinabi niya sa akin, social media. Alex, gawa ka ng social media mo. I-showcase mo doon yung skills mo. For example, admin assistant ka. Pwede mong ilagay, Alex slash ba yun? Or yung parang yan, yung nakatayo. Alex, yung basta nakatayong vertical line, tapos admin assistant slash vertical line VA. O yung kanina, yung kay Nikki, ganon. Ganon, di ba parang ganon? Social media, kasi pwedeng TikTok, pwedeng yung iba Instagram. Lalo pag yung niche mo ay SMM, napakaganda nung Instagram tsaka TikTok. Doon mo i-showcase yung galing mo. Di ba? Pero, wag mo na kayo ma-overwhelm, guys. Wag mo na kayo ma-overwhelm kasi pwede nyo namang hindi muna gawin to lahat. Diba? Take your time. Pag nahirapan kayo sa akin, attend lang kayo ng mga live ko, magtanong-tanong ako. Sir Alex, hindi ko maintindihan. Pwedeng paulit yung explanation. So, pwede yun. Nagla-live naman ako everyday. For jobs, for no experience. So, okay na tayo sa resume, guys. I hope marami kayo natutunan sa resume. Mag-ano na tayo sa interview. Ayan. Favorite kong... Mabilis lang tayo sa interview, guys. Mabilis lang tayo kasi... Okay, sa interview. Ito naman yung ko sa interview. Oh. Meron akong pa-picture sa interview. Ayan. Wait lang, parang madilim yung ko. O, diba? Ito yung ko sa interview. Parang volleyball ang interview, guys. Anong ibig sabihin ko sa volleyball? Yung sagutan mo ba nag-landing sa recruiter? Diba, meron kasing sagot na generic. Di ba may sagot na generic, guys? Kunwari, tinanong ka, what is your weakness? O, example. Kapag generic yung sagot mo, hindi siya nag-landing sa court nung So, outside yung sagot mo, generic siya. Hindi siya tumama dun sa gustong marinig ng recruiter. Pero pag nag-serve ka ng bola, tas inside, pumasok yung sagot mo, storytelling siya. So, kunwari, may example ako mamaya, guys. Anong itsura nung generic na sagot? Tapos anong itsura nung storytelling na sagot? Diba? So parang volleyball lang yung job interview, guys. Kailangan yung sagutan mo is naglalanding doon sa recruiter. Kasi guys, ito yung key, pinaka-key sa interview. So yung example natin kanina, ito, insurance broker. Pag tinanong ka ba ng what is your weakness, mababanggit mo ba yung word na administrative support? Mababanggit mo ba yung word na claims management? Mababanggit mo ba yung word na Office 365 sa what is your weakness? Diba? Yun yung hinihintay niyang keyword. Yun ang hinihintay niyang keyword. Hindi yung, I can say no, I'm a yes person. Diba? Yun yung mga generic na sagot. So, ito yung may example ako ng generic na sagot. Ito. Pag tinanong ka ng recruiter, what is your weakness? Diba ang usual na sagot natin? Actually, nagamit ko rin yung word, you know what, I'm very perfectionist. Diba? I'm very perfectionist. Di ba sinagot ako guys, inaamin ko, sinagot ko to sa BPO interview ko nun. Kasi nabasa ko sa internet, ang sagot daw sa what is your weakness, perfectionist daw dapat. Kasi parang magmumukhang strength din daw dapat yung sagot. Di ba? Parang, I'm a perfectionist, parang nagamit na to ng iba. Napaka-overuse nito, guys. Ang dating nito sa HR, lalo pag HR, ang daming experience sa mga HR, sa mga, alam mo, 300 to 400 applicants yung kausap nila. Tapos si Alex, I'm a perfectionist. So tatawa na lang siya sa loob niya. Okay,
ano lang siya, job seeker lang siya. Pero pag ikaw ay consultant approach, ito yung gagawin mo. Hindi mo lang sasabing perfectionist. Magkukwento ka ngayon. So, ganito yung example ng kwento. Technique, challenge, action, result. CAR. So, yung iba ginagamit is STAR technique. Pwede rin yon. Situation, action, situation, task, action, result. So, sa akin, CAR. CAR method. Di ba natawa kayo, guys? Ginamit nyo rin ba yung perfectionist? I work too hard. I can say no eh. Gaganon ka sa HR. Di ba tatawa ng nakinig niya na yon. So ikaw, kailangan ng workshop to ni Ogie Diaz. Pag nag-one-on-one tayo, tutukan kita paano magdrama-drama sa magdrama-drama sa, sabi mo sa ganito ang sagutan sa what is your weakness. Yung boses mo mag-iiba. You know what? Last March 2020, I remember when, during the pandemic at ABC Company, where I work as a virtual assistant, I have tended to take on more projects than I can reasonably handle. Di ba natry natin yon, yung yes person lang tayo, yung tanggap lang tayo ng project. Tapos sa loob-loob natin, hindi natin sinasabi na, dami mo nang inassign Pero kasi yes person tayo, di ba people pleaser tayo minsan. So ngayon, if-frame mo ngayon, alam mo, nung March 2020, nung pandemic, yung sa doon sa company namin na virtual assistant ako doon, nag-work ako na, ang daming pinagawa sa akin, dami kong tinanggap na project. Nag-overcommit ako ng project. Ngayon, so pag kinukwento mo ito, napipicturean na ito ng recruiter kasi kahit yung recruiter, nagawa niya rin to. People pleaser din ng mga recruiter na katulad ko dati. Guys, kahit sino sa atin, mga Filipino people pleaser sa mga boss, which is normal. Di ba, bida-bida, di ba ganon? Ako din to, at ganito ako. Dati, charing. Pero minsan nag-yes person pa. Kaya so, ikukwento mo na siya, picture. Kailan nangyari yung yung story mo, alam mo nung March pandemic, o di ba? Pag sinabi mo yung keyword na pandemic, makaka-relate din siya nung pandemic kasi busy season yan. I have tended to take on more projects than I reasonably can handle. This had made me appear overcommitted and sometimes led to delays in completing tasks. Di ba? Natry ko yun. Kung makakapagsabi ka pa ng project na, for example, alam mo nung during the pandemic sa company namin, may inassign sa akin na yung pinag-overtime ako noon. Hindi, may sakit pa ako noon. Tapos, pinag-overtime ba naman kami? Ganon. Pero i-English mo siya, I-English mo siya, nag-example ako. So, anong nangyari? Nagkasakit ako noon, tapos hindi ko nagawa yung talagang task ko kasi inuna ko yung mga pino-overtime. So, anong nangyari? Pero ngayon, ito yung sasabihin mo, ano yung action na ginawa mo doon sa weakness mo na overcommitting. Overcommitting kasi yung tawag doon, nagko-commit ka nang hindi mo naman kaya. So, overcommitting. Pero hindi mo sinabing overcommitting ka in all aspects. So, frame mo lang yung sagot mo sa isang sitwasyon nung pandemic. Nung March 2020 ka lang, nag-overcommit. Di ba? Doon mo lang frame yung sagot mo. Tapos, anong ginawa mo? I've learned to be cognizant of the fact and no longer overcommit to projects. Instead, I now assess my workload realistically and prioritize tasks based on urgency and importance. This is where I became an expert with Google Calendar and Asana for managing the timelines. O di ba? Gagamit ka din ng keywords dito na Google Calendar and Asana kung nakalagay siya dito sa job description. Dito, itatahi mo ano bang ginamit niya na Word. O Office 365 ating ginamit niya. So, pwede mong itahi. Diba? Office 365 yung gagamitin mo, yung calendar ng Office 365. Diba mayroong calendar yan, yung Office 365? Itatahi mo ngayon sa sagot mo na weakness. Diba? Pero kung hindi mo kayang itahi, okay lang kasi baka magmukhang rehearse na yung sagot mo. Makatontohanan lang tayo dito. Kung pwede sabihin mo notebook yung ginamit mo nun, pwede yon. Basta importante, true to life yung sasabihin mo. Ngayon sa bahay nyo, pagtatapos natin ng masterclass na to, ano ka na ano ba yung mga nangyari nung ano bang weakness ko talaga? Okay, perfectionist ako, pero anong example ng perfectionist ako? Meron ba yung pinagawa yung boss ko, tapos isang araw ko lang dapat gagawin, pero naging 3 araw kasi gusto ko perfect. Anong project na yon? So, kunwari nung college ka, may gusto kang thesis na gusto mo ikaw pinakamaganda sa page 1, meron ka pang ginawang ganon. So, alalahanin mo na ngayon, mag-refresh ka na. Hindi pwedeng yung sagot mo lang, I can say no eh. I work too hard, gano'n. Pero in what way? Kailan siya nangyari? Saan siya nangyari? Anong ginawa mo para ma-resolve? Diba? Anong resulta nung ginawa mong action? So, challenge, action, result. Okay? Ganun siya. Okay, so alam nyo pag i-coach kayo ng one-on-one guys, marami akong ituturo sa inyo, lahat ng Q&A. Tell me something about yourself, anong isasagot mo doon? Tuturo ko sa'yo. Pero, hindi ko ididikta yung sagot. Tatanungin kita, sino ka ba talaga? Ganun. Papalabasin ko lahat yung juice mo, creative juice mo. Kasi alam kong meron ka na yan. Meron ka na yan guys, nasa sa'yo na lahat ng skills, tutulungan kita sa skills. Pero kung, iba-iba kasi tayo ng learning style. Meron naman yung, in-explain ko lang to, and magigets mo na agad. Di ba? Meron naman ganun. Okay lang. We have different learning style. And okay lang kung one-on-one, or
or masterclass, natututo ka na, pwede na yon, di ba? Iba-iba tayo ng ano. Know what works for you, di ba? Know where you, para mag-English pa kasi. Basta, alamin mo kung saan ka mananalo. Alamin mo kung saan ka mapapadali yung buhay mo. Huwag mo nang pahirapan kung nakit. Ay, hindi ko na-gets yung ano ni Alex sa resume. Kung i-book ko na lang siya for one-on-one. So, parang ganon. O, di ba? Parang nililid magnet ko na kayo, guys. Charing. So, parang lead magnet ko na yung ginagamit ko sa inyo kasi parang one-on-one nyo ako. Charing. Di ba? Ayan, thank you, Fuego. Ayan. Ano pa yung ano? So, sa job interview, alalahanin nyo tong picture ko na to, dapat naglalanding yung sagot mo. Okay, naglalanding dapat yung sagot mo sa job interview. Hindi pwedeng generic kasi outside yun. Walang points yun. Yes, meron pong bayad yung one-on-one ko, guys. Nasa ano ko siya. Nasa bio ko yung registration form. Murang-mura lang yung ano ko, guys. Murang-mura lang kung makakakuha ka naman ng... Kasi guys, yung mga na-coach ko, meron na silang 2 to 3 clients. Or nakakuha na sila ng client. Pwedeng isa. Magkano lang naman yung 1,000, tsaking. Well, 499 sa resume, 499 sa interview, yung singil ko. Pero magkano lang yung pag makakuha ka ng client na 40,000 per month, di ba? Kung mapapakoach ka sa akin ngayon, pwedeng ma-hire ka na next month. Pero pwedeng ma-hire lang, hindi ko ginagaranti. Kasi may mga na-coach ako nung May, June sila nakakuha ng client. May na-coach ako nung July sila nakakuha ng client. May na-coach ako nung Monday, nung Thursday siya nakakuha ng client. So iba-iba tayo ng timeline. And it's okay, di ba? God knows kung sino yung nag-work hard sa ating lahat. Di ba? So, ganun yun. Iba-iba tayo ng timeline and it's okay. Okay, eto pa. Eto, guys, may isa-share ako sa inyong technique sa final interview. Na sinashare ko sa ano. Napaka-effective dito sa final interview. Eto, virtual background with company logo. Sa final interview, guys, gawin nyo to. For example, yung example ko kanina, diba, ito yung client nyo. AJ Insurance. Ikakopy mo tong image niya. Kakopy mo yan, di ba? Ilalagay mo siya sa sa virtual background. Di ba may nakuha na naman kayong coach sa ito yung pinaka cream of the crop na super effective siya sa sa lahat ng mga na-coach ko, gabi tuwang-tuwa yung mga client sa inyo. Tatanggalin mo na to, ilalagay mo dito sa task. Pero make sure na visible siya, guys. Hindi kasi ako marunong Eto, yes! Anong ibig sabihin nito, guys? Anong ibig sabihin nito? Pag open ng camera nung nag-interview, yung final interview yung client, as in it made their day daw. Or natawa daw sila na ikaw lang nakagawa niyan. Diba? Ikaw lang nakagawa. Eto, Jel. Anong nangyari sa'yo, Jel? Ikwento mo, Jel, yung sabi ng client. Diba? You are claiming na ikaw yung magiging admin nila kasi nilagay mo na yung logo nila dito. Diba? By doing this, guys, kayo lang makakagawa nito sa mga... Guys, gamitin nyo to, guys. Tas please, ikwento nyo sa akin. I-comment nyo sa mga content ko. Coach Alex, effective. Ito yung sinabi ng client ko nung ginamit ko to. Diba? Ito, gamitin nyo to, guys, sa final interview, ha? Sa initial kasi parang sa HR hindi ata, Ito yung sa final interview. Ito yung sa yung sa si Amechi or si Patch. Nagamit nila to, guys. Di ba? Eto, ganito siya. O, di ba manifested na parang ikaw lang kasi makakagawa nito sa mga mo. Meron yung nung nagamit ko to, guys, sabi ng client, sabi niya, sabi niya, parang English kasi pagkakasabi niya, hindi ko na matatagal, tagagal ko na lang. Basta gumano lang siya, wow, sabi niya. You're the one, gumano siya sa akin eh. Alam na mo na agad, parang, kasi guys, napaka-importante nung first 60 seconds nung interview. First impression is the king. So, meron akong interview hacks dito. Gusto niyo discuss ko pa to? Or, guys, wag yung i-share sa iba yun, Charing. Sa akin yun lang malalaman yun, ha? Yun yung mga sinashare ko sa nag-one-on-one coaching sa akin. Pero sinare ko na sa inyo kasi love ko kayong lahat. Gusto kong, alam mo yun, itry nyo rin na you can do it kahit masterclass level lang, magagawa nyo, makakuha nyo yung client. Okay? So, ito yung mga tips ko, guys. Meron akong tips dito sa interview hacks na before the interview, during the interview, after the interview. Guys, eto. Prepare the tools, test the sounds, ensure Zoom is updated. So, nangyari kasi sa akin to, guys, for example, August 30 yung interview ko. Tapos, wait lang, i-record ko nga to kasi, wait. Take on the one-on-one, guys. Ayan, thank you, Anna. Ayan, review the job description, using, asan na ba tayo? Prepare the tools. Kasi may time noon, guys, na interview ko. August 31 yung interview ko. Tapos, August 31, during the interview ko lang in-update yun. Tapos, nag-update pa yung Zoom ko. So, parang nangyari, naging aligaga na ako. Tapos, na-late pa ako
sa interview. Kasi napaka-important ng impression. First impression is the king. So kailangan ito, first impression pa lang nagbukas ka ng camera, ito yung ginamit mo, ikaw na. Di ba? Ikaw na. Okay? Ikaw na. So ito yung tips. So another tip ko guys, read the job description, visit the company website. So nung ginawa mo yung resume mo, visit mo na yung website na AJ Insurance, nagka-knowledge ka na ano yung industry nila, taga-AU sila, ano yung services nila, ito services. Okay. Pagtanong ka, what do you know about the company? Sabi mo, actually AJ Insurance. I actually went to your website last August 31 and I learned that you are based in Australia and you're doing business insurance for the past years. So sabi mo, kailan ba sila na-founded? So ikaw na mag-research na kung kailan sila natatag, di ba? Kung kailan sila na itatag. So, kikiligin yung recruiter nun ay nung client kasi parang, alam mo yun, parang you made an effort for them na nag-research ka. Di ba? Ito yon, practice, tapos ito pa, using your phone. Ito, using your phone, film yourself answering common interview questions. Guys, nung first time kong ginawa to, video ko yung sarili ko, sinagutan ko in terms something about yourself. Ang gulo ng mata ko, guys. Ang gulo ng mata ko. Kasi dapat nakatingin ka sa camera sa interview, naka-smile ka. Ganito ang peg mo guys, ganito ang peg mo sa interview. First, pagbukas mo ng camera, mag-wave ka ng dalawang kamay. Guys, napaka-important. Body language to, tinuturuan ko din kayo mag-body language. Hindi lang yung mga sagutan, how you answer it matters. Actions speak louder than words. Mag-wave ka ng dalawang kamay. Guys, magkaiba pag sinabi mo lang, "Hi, my name is Alex and I'm from Manila, Philippines." Na walang wave yung kamay. Tapos pag nag-wave ka ng kamay, mas okay yung impact niya. Mafe-feel mong effective yung pag-wave mo ng kamay pag nag-wave din ng kamay yung kausap mo. Ano yan? Body language 101 yan. Magaling ako sa body language. That is one of my din. Hindi ako magaling sa English. Guys, narinig yung English ko. Hindi ganun kaganda English ko. Pero dinadaan ko minsan sa body language. Okay? Magiging edge yun guys. Tuturuan ko kayo sa during one-on-one kung papa one-on-one kayo. Okay? Asa na tayo? Yung sa interview. Ito. Practice storytelling. Yung sinabi ko sa inyo kanina, CAR method. You know what? Nung March 2020, during the pandemic, I remember pinag-overtime kami ng boss ko. Ito yung CAR. Challenge, Action, Result. Diba? Ganito ang CAR storytelling. Hindi kayong typical job seeker na, perfectionist ako, ganyan. Diba? Hindi ganon. Okay? Practice storytelling, ganyan. Answer with proof. Share stories with month and year. Hindi lang pwedeng nung pandemic, ganun. Ilagay mo rin yung kung anong buwan ba, anong year, para mas makatotohanan yung kwento mo. Pero in the event, di ba, ganun, di ba, meron kasing time na maaalala natin yung ginawa natin, pero hindi natin naalala yung date. Pero totoong nangyari sa totoong buhay. Pag ganun, pag di mo maalala, pwede ka mag-invento ng month and year na alam mo yun, pwede mong, kunwari, 2020 hindi ko maalala yung month, pero alam ko yung year. Magsabi ka na ng MM month, at least totoong nangyari siya, hindi ka nag-fake. Para lang maging masolidify mo or masunod mo yung sinabi kong technique na kailangan may month and year. Trust me guys, pag yung storytelling mo may month and year, mas makatotohanan, mas specific kung pwede nga meron din nakalimutan kong sabihin dito, may company pa dapat. May company dapat to. Month and year and company. Di ba may bago ako natutunan ngayon. So, yung mga nauna kong na-coach, hindi ko nasabi to. And company. Yan. Diba? Pag napipicture ka out kasi nung recruiter yung story mo, kahit siya oo, nagawa ko din to gaganon siya, matutuwa siya, nakapag-establish ka na ng rapport. Okay? Guys, mag-book na kayo guys, may registration ako sa bio ko. Okay, during the interview, napaka-importante, dress appropriately. Nasa sa'yo na yan, kasi sa remote naman, di naman kailangan naka-Amerikano ka, pero choice mo kung mag-Amerika. Basta ako, sa aming mga boys, or sa aming mga Becky, charing. Nakapolo lang ako or naka-jacket. Ganun lang ako. So, ikaw na bahala kung paano ka magde-dress appropriately. Tapos, relax, inhale, exhale. Do not say that you are nervous. Kaya wag mo, I feel nervous, ganun ka sa interview. Pag ganun kasi, parang hindi ka na consultant approach. Para ka ng job seeker ka na nun, Job seeker ka na, hindi ka na mukhang confident na Di ba kailangan, best foot forward tayo sa interview. Ito pa, log in 2 minutes before the interview time and with your camera on. Napaka-importante naka-on dapat yung camera mo with a big smile. Anong ibig kong sabihin nun? Ito. Hello, good morning. Ganyan ako sa interview. Ganyan ako sa interview guys, promise. Ganito ako sa interview. So nasa sa inyo guys
kung gagawin nyo yung, kasi may mga introvert din naman, pero you have your own way on how you can express that you are bubbly and creative. Di ba sa akin kasi, hello, good morning, thank you for having me, gaganon ako sa client. Mag-wave ako ng kamay. Ganito yung pagka-on pa lang ng camera, magaganyan ka na. Di ba? Best foot for, kasi guys, minsan mo lang naman siya gagawin sa buong sa buong interview, di ba? Ibigay mo na lahat, give your all, para makuha mo yung client na hinihingi mo, para makuha mo yung first client. Okay? Ito pa, initiate the greeting. Do not wait for the interviewer to greet you. Ikaw na maunang mag-hi. Hi Alex, nice to meet you. I'm excited to be here today. Gaganon ka. Nasa sa'yo na yon, di ba? Kung ako kasi masyado akong OA. So nasa inyo na guys, basta initiate the conversation. Wag niyong papatayin yung sunog. I mean, mamaya, basta may example. Take charge of the conversation. Do not say you are nervous. So parang nasabi ko na to. So pag sinabing take charge, pag tinanong ka ng what is your weakness, I'm a perfectionist. Di ba? Patay na yung sunog nun. Pag ikaw, bida-bida ka, you know what, sometimes I tend to overcommit. You know what, I remember last March 2020 during the pandemic, there was a time with the AVC company when I was working as an admin assistant, I tend to overcommit, sabi niya. Parang ganon. Di ba? Hindi ka lang nagpatay ng sunod, tas pwede mo ring sabi, ibalik sa kanya yung tanong na ikaw, anong weakness mo? Basta parang hindi lang dapat yung dead air. Kailangan parang buhay na buhay dapat yung sagot mo. Okay? Buhay na buhay. Ngayon, okay lang din naman pag hindi ka pa makapag-formulate ng sarili mo. Tuturuan kita pag nag-one-on-one tayo. Okay? Tuturuan kita. And you don't need to memorize, guys. Pag totoong nangyaring kwento mo, maaalala mo siya at maaalala. Yun yung ko sa'yo sa one-on-one. Ano pa? Eto na. Use storytelling. Use CAR method technique, answer with proof with month and year. So parang naulit lang to. Pero kasi before the interview yung nagpa-practice ka, pero ito during na kasi. So kailangan wag mo kakalimutan yung yung storytelling. Tapos after the interview, maraming hindi nakakagawa na to. At actually hindi ko pa to nagagawa, pero nakita ko lang sa internet. Mag-thank you daw. After the interview, send a thank you message. Kahit anong mangyari, be grateful na, hi Mima, hi Alex, thank you for taking the time to meet me today. Ayan, I enjoyed learning more about your role. Ganyan. Mag-thank you ka kahit anong mangyari. Okay? Be grateful. Okay? Ganon. Ayan. Ngayon, eto guys, marami ito yung mga na-coach ko. Ito yung mga success stories na so si Judilyn, August 13. Very thankful sa tips ni Sir Al. It really worked, guys. We did one-on-one coaching sa live niya last August 9. I've realized na I'm missing a lot. That's why I can't ace an interview. With this, I got an email yesterday that I'm hired. Thank you so much, Sir Alex, for your dedication. Ayan, meron pa dito. Actually, friend ko to. Thank you for this. I landed managerial role. Manager na siya ngayon sa isang BPO. Actually, yung sa akin, kahit anong job naman, effective shot. Kudos, Sir Alex. Nagamit niya ito daw, yung logo. Ito, nagamit niya to. Natuwa yung client sa kanya. Tapos itong si Patch, ito talaga yung valedictorian sa lahat ng mga kinoach ko siguro. Ang dami na yung client ngayon, 4 na yung job offer niya. Sabi niya, is this sorcery? Because all your tips work. So mangyak-yak siya. I just landed the last job last night, contract signing. Kami thank you so much po. Tapos nag-update siya sa akin kahapon na meron na siyang dalawang offer ulit. Kasi guys, habang ginagamit yung lahat ng tips guys, napaka-effective ng mga tips ko sa resume pa lang, sa interview pa lang. Makakakuha kayo at makakakuha ng client guys. Sila, ewan ko andito sila sila Scorpio, dito na coach ko lang yung mga yan. Meron iba dito nakikinig lang silent pero na din sila. Meron pa dito si Hannah naman, August 7. Thank you so much po for all help. Yan, I got the job sa isang US tax firm but I'll be on provision. Actually, si Patch din ata to. Tapos ito naman si isa, July 27. Hi everyone, I just came across this month in the span of week. I was able to get a client. Office help with my resume. So resume naman to. Pwede kasi guys, kung ito si Floor, si Scorpio, just got hired. So July 18. Guys, si Scorpio, to be really honest, kahapon nag-update din sa akin Scorpio, pangatlong client na niya. For the first time here, salamat coach sa pag-help prepared my resume last May. May ko siya na coach, nakuha niya yung first client niya July, tapos yung second client niya August, parehong August ata yung second and third client niya. So Desena, ito din, I was casually browsing my FYP last Sunday morning, I stumbled on his TikTok. Completely changed my career. Thank you Sir Al, your one-on-one coaching last May 19 played a crucial role. Ayan, hindi ko naman sinabi mag-English sila, pero nag-English sila. Ayan, sa Angelica naman ito, love na love ko din to kasi senior high school ata sa Angelica. I've been commenting, kasi lagi siyang nasa live ko si Angelica. Tapos talagang natutuwa din ako sa effort niya, willpower niya. Nakikinig lang siya sa mga masterclass. Nakakuha na siya ng client.
Diba? Yan, lagi kong masipag kat until now may client na, which is dapat dalawa po. Dalawa yung job offer niya, pero tinanggihan niya yung isa kasi low ball. Okay? Low ball. Ito naman, ito senior high school to si Owen. Nakalimang clients na siya ngayon. SMM, senior high school. Thank you sa mga tips. Very effective got my client. Kaysa sa mga kayo mo mag-VA, mag-ano na kayo. Diba? Ang dami. Ito, si Mabi, hindi ko na nahingian ng hindi ko na sila nahingian ng review. Pero nakita na screenshot ko lang nung nag-live ako. Kasi yung mga nako-coach ko guys, dito lang, nag-update lang sila sa akin sa live ko. Ay, Sir Alex, thank you. Minahard na ako. Ginaganon lang nila ako. So, screenshot ko lang siya. Hindi ko na rin maalala sinabi. So, sabi niya, June daw siya na coach. Ayan. Diba? Ito naman si Pinky legit. Sabi niya, thank you sa pag-help. Looking to lang interview sa akin. I like your CV, ganyan. Diba? Ang daming positive reviews. So, hindi ko lang nalagay lahat. And, kayo na yung susunod dyan, guys. Ipapost ko din kayo dyan yung Guys, pag marami kayong natutunan today, pwede tulungan niyo din ako sa Facebook ko kasi kakaunti pa lang yung engagement niya. Ito, Facebook. Meron akong Facebook dito. Pag marami kayong natutunan, guys, can you please add your review sa akin sa 6 Digits PH. So, wait lang. Ito, mag-add kayo ng review dito na marami kayong natutunan, ganyan. Pagkalat niyo yung mga magagandang balita, 9 pa lang to, pero nasa TikTok kasi ibang review. Hindi ko kasi nahingian lahat, nasa TikTok yung iba, pero dito kasi, lately ko lang nahingian. Ito, si Robio kahapon lang to. Ayan. Pa-add ng review guys kung marami kayong natutunan. Tapos, siyempre, pag na-hire kayo, i-update nyo din ako. Tapos, palike din ako guys sa 6 Digits PH. Guys, ito pa pala, yung sa sa YouTube, meron akong YouTube guys, nandun yung mga resume. Okay, resume. Resume. Nasa yung resume ko? Ayan. Thank you sa mga naglalaya. Alam, dami. Thank you, mga mi. Thank you, guys. Guys, tulong-tulong tayo. Ito yung sa akin yung YouTube ko. Nandito yung resume template. Nandito siya. Dito sa 2 more links, nandito siya. Gumawa ako ng resume for all niches. So, ginawa ko. Ito siya. Pro life ba to? Ayan, si Amechi. Oh my gosh, Amechi. Ayan, si Amechi. Na-coach ko din yan. Newbie siya sa Bray World. Ayan. Ayan si Amechi. Ito guys, ito na. I-follow nyo rin ako sa YouTube guys. Nandito yung resume template na gusto nyo kanina. Nandun siya. Okay, gusto nyo bang ilagay ko yung car technique kanina? Wait lang. Saan yung Facebook ko? Ayan, pa-add. Yung resume, ito, yung car technique. Sige, ilagay ko siya. Ilagay ko siya dito sa, Guys, hindi sa pagmamayabang, yung mga na-coach ko nung May, yung multiple clients, 6 digits na sila. So, ilagay ko dito sa yung file na to guys, yung file na to, nasa siya? Nasa YouTube ko. Dito siya, nasa YouTube ko siya. Ito, nandito siya. Okay, search nyo lang ako. Cover letter, nandito na rin, Nandito na rin lahat. Nandito yung yung checklist, may checklist din kayo, ginawan ko kayo ng checklist, nandito na lahat. Yung tips ko sa interview, nandito na rin. Yung tips ko sa cover letter, nandito na rin. Yung tips ko sa top-notch resume, nandito na din. Yung cover letter, nandito na rin. Resume for all niches, nandito na lahat. Nandito siya sa YouTube ko, guys. Nandito siya, 2 more links. Ayan. Okay? Para sa inyo lahat yan, guys. Kasi gusto ko kayong okay? Gusto ko kayong maging confident na meron kayong laban. Di ba? Mayroon kayong laban, guys. Dahil nandito ako lahat sa inyo. I'm here to back you up. I'm here for all of you. Ayan, sana marami kayong natutunan, guys. Thank you. And sana kung marami kayong matutunan, mag-comment lang kayo dito sa akin sa review. Mag-add kayo ng review na marami kayong natutunan. Ayan, very helpful, ganyan. Diba? Mag-add kayo para dumami itong reviews ko. Okay, attend lang kayo ng resume resume masterclass every Saturday. So, same ulit yung i-discuss ko, pero pag may natutunan ako, dinadagdag ko sa PowerPoint ko. Pero, you feel free to attend every Saturday. Tumambay lang kayo sa akin, guys. Pag nasa live, tumambay lang kayo. Okay? And chat me lang pag magsabi lang kayo sa live pag meron kayong gusto, ganyan. Okay? Lang kayo guys, feel free to sa akin. Okay, ano pa ba yung sasabihin ko? May nakalimutan ba ako? Guys, ito checklist, baka hindi nyo pa alam sa mga newbie. Meron akong ginawang checklist kasi, actually, pinesend ko to kahapon sa inyo. Pinesend ko to sa mga kahapon. Meron akong checklist na ginawa. So, ginawan ko ng checklist. Meron kasing chapter 1 to 4 pag bago ka sa VA. So, chapter 1, ikaw yung owner.
So, ikaw gagawa nito. Identify your niche and define your goals. Ano yung mga goal mo na ano? Gano'ng kalinaw yung goal mo na mag-set ka ng goal na ano, get my first client in 2 months. So, diba, ganyan kalinaw yung ano, crystal clear. Specialize in real estate VA. Ano pa yung magiging goal mo? Determine your target clients. Real estate ba? Startup ba? Small businesses? Ganyan. Sino yung gusto mo? So, i-define mo na siya sa chapter 1. Chapter 2, pag wala kang experience, mag-training ka. Yung sinabi ko kanina, pwede kang mag-Allison website. Pwede kang mag-training doon. Diba, mag-training ka doon. Coursera, Udemy, Allison. Maraming free training, guys. Kung wala kayong budget, free training madami. Or meron din mga VA coaches na nag-offer din ng free training. I-message nyo lang sila. Marami dito. Maraming tumutulong na mga coaches. I-follow nyo sila. Ayan. Kung kunwari, yung iba sa training kasi guys, depende sa learning style mo yan. Kung ikaw ba yung taong YouTube marathon lang or self-paced lang, natututo ka na. Or ikaw ba yung taong gusto mo live training. Or gusto mo talaga yung one-on-one. So, di ba? Depende sa learning style mo yan. So, makakatulong sa inyo yung mga VA coaches. So, hindi pa ako to. Hindi pa ako dito sa chapter 2. Sa chapter 3 ako makakatulong sa inyo. Okay? Sa chapter 3. Paggawa ng resume, actually sa portfolio, hindi ko pa to alam. Pero matutulungan ko kayo paano gumawa ng portfolio. I mean, paano dapat, kasi dapat customized din yung portfolio mo. So, di ba yung extraction ko kanina, insurance yon. So, yung portfolio mo dapat may kinalaman sa insurance. Di ba? May kinalaman dapat sa insurance yung portfolio mo, hindi pwedeng portfolio lang na mema lang na ano, generic lang. Mas okay kung about sa insurance. So, ganun yung mga idea ko sa portfolio. Tapos, interview matutulungan kita dito sa chapter 3. Sa chapter 4, eto na, nandito ka na. So, kung i-book mo ako ng one-on-one, mag-guide kita sa job search. So, tutulungan kita hanggang sa ma-hire ka. So, pwede tayong mag-chat. So, mag-one-on-one tayo for 45 minutes. Pero, tutulungan kita, pwede tayong mag-chat. Only communication tayo hanggang sa makuha mo yung first client mo. Okay? Andito siya, oh. Chapter 3, chapter 4, kung nasang chapter na kayo, guys, yung mga nasang chapter na kayo, pwede nyo i-comment kung anong chapter na kayo. Para alam ko lang kung ano yung ano. Yes po, may bayad po yung one-on-one coaching ko. May one. Thank you, Ali May. Mura lang guys, worth it naman siya kasi kung masasahod naman kayo ng 40 to 50,000 sa first client, di ba? Tapos sa second client, 40 to 50,000 ulit. Di ba magkano lang yung 499 sa resume, then 499 sa interview. So mag-register na ka guys sa bio ko, nasa TikTok bio yung ano, andito siya TikTok bio. Yung registration form ng one-on-one coaching. Ito siya. Kung pupunta kayo sa TikTok ko, merong ito, Linktree. Ayan, sa Linktree. Ayan, tapos nandito siya, registration form sa one-on-one coaching. Okay, siya, dito rin yung ano. At nilagay ko rin dito guys, yung Kayana VA agency. So, ito yung agency na nag-accept ng, ay kailangan natin ng experience dito. Cyberbacker, yung mga agency for beginners. So, pwede nyo i-browse yung mga jobs. Andito na yung Facebook ko, yung mga free courses na pwede nyo i-take. Virtual assistant course, free as executive assistant course, social media course, admin assistant. Nilagay ko na lahat dyan. Pwede nyo i-take, okay? It's just may ano, depende kasi kay client kung ano yung gamit niya, kung PayPal, kung Wise, depende sa client, pwede mong itanong. Ayan, thank you so much sa lahat. Sana marami ko yung natutunan guys. Attend lang kayo ng masterclass ko guys. Malay nyo, may di-discuss na naman ako soon na ano. Malay nyo, mag-concentrate lang ako next time sa Q&A, ganyan. Or sa ano ba, ano yung topic na gusto nyo i-discuss ko? Ano, or gusto nyong ulitin ko ulit yung sa masterclass, sorry. Ito, yung link nito nasa ano ko siya. Ito, nandito siya. Ay, sorry, nandito siya. Ayan, nandiyan. Kasi follow nyo ako guys sa TikTok. Bookkeeping, oh my gosh. Ayoko ayan, nandito pa ba si Ana? Ana o bookkeeping daw, oh. Yung friend ko nandito kasi si Ana. Nandito rin ata si ano, yung mga accountants dyan, oh. Magturo kayo ng bookkeeping, ang daming may gusto. Ayoko magturo ng bookkeeping. Ayoko, nahiya. Hindi pa ako ganun kagaling sa bookkeeping. Charing. I feel like I'm very young. Charing. I feel like hindi ako magaling. Magaling ba ako magturo, guys? Kayo magsabi, magaling ba ako mag-explain? Parang malabo ako mag-explain eh. Ito yung Linktree, nandito yung ano ko, mga free courses. Ay, yes daw. Totoo ba? Charing. Sige, masterclass, sige, DevDals. Talaga? Malinaw pala explain. Sige kung malinaw talaga, dapat ma-apply nyo yan sa ano nyo, ha?
Ma-apply nyo yung mga natutunan nyo. Okay? Gusto nyo ba ng mock interview? Mock interview. Sige, DevDal sa ano, every Saturday naman ako sa masterclass. Okay, every Saturday ako sa masterclass hanggang sa ma-master nyo na yung mga tinuturo ko. Kasi ever since naman ginagawa ko na itong masterclass about resume and interview. Kasi ito lang yung sa channel ko. About resume and interview lang talaga ako. Hindi pa ako nagbo-bookkeeping. I-try kong pag-aralan yung portfolio. I-try ko guys. I-try ko para sa inyo. Mas magaling ka pa sa Prof. Gavin naman. Thank you. Ayan. Yung free course, wala siyang certification me. Kaso hindi naman hinahanap ang certificate sa sa VA. So, no need, ha? Ito, i-follow nyo ako sa YouTube, guys. Thank you, thank you. Andito yung free course. Ay, free resume nandito siya sa YouTube. Ito, nandito sa link na to. Yung sa TikTok ko lagi, every weekdays, nagla-live ako for jobs, for no experience. So, yung mga pinopost kong jobs is para sa mga walang experience. So, abangan nyo ako every 10 a.m. Tapos, every Saturday, I do this masterclass. Every Saturday. Okay? Every Saturday sa mga na late. Tawagin nyo yung mga friends nyo guys. Pag-attendin nyo sa akin kasi kung gusto nyo lang matuto. Or kung may mga friends kayong gusto magpa one-on-one, sabihan nyo sila. Okay? Ayan. Yung mga boyfriend nyo, dalhin nyo sa akin lahat. Charing. Dalhin nyo yung mga friend nyo, ganyan, na manood sa akin every Saturday. Masterclass ng resume. BPO man yan, VA man yan, kahit saan, government. Kasi yung resume ko, yung technique ko sa resume, ganun din naman sa lahat ng aspect. Okay? Sir, may nag-invite sa akin sa interview sa Telegram. Hindi ko sure, DevDals. I-research mo na lang siya. I-research mo yung company kung nagtutugma ba yung name nung mag-interview dun sa LinkedIn, dun sa company niya. Alright, thank you sa mga nag-follow. Thank you. Guys, magpa one-on-one na kayo sa akin para meron akong pang massage. Charing. Pang massage talaga. Para mapaganda ko yung para makagawa na ako ng course, di ba? Para maging maganda rin yung service ko sa inyo. Kasi di ba nahiya pa akong ganito lang yung PowerPoint ko, di ba? Parang okay lang ba yung mga tools ko sa inyo? Ganito lang yung ginagamit ko, di ba? Para ito lang kasi yung kaya ko for now. Inaaral ko pa yung mga Okay? Tatandaan nyo yung volleyball, yung interview, tapos dress code yung sa resume.